Dahil lumaki siyang madalas na lalaki ang mga kasama, hindi na nagawang pigilan ni Maria ang kanyang sarili na magkaroon ng pusong lalaki. Marami ang nanghihinayang sa kanyang ganda, ngunit walang nagawa ang mga tao sa paligid niya kung hindi ang tanggapin na lamang kung anuman ang pagkataong meron siya. Isang araw, habang nag-iinuman kasama ang kanilang mga barkada, napansin ni Doro na lasing na ang kanyang kaibigan at paminsan-minsan ay tinatsansingan ng iba nilang kasama. Napatitig na lang siya ng masama sa kainuman nila na siyang naging rason para panandaliang tumigil ang pag-ikot ng kanilang baso. Ano ba yan, paring Doro? Bilisan mo naman ang pagtagay. Ang bagal mo eh. Mana yan, Maria. Balasing ka na. Ako na lang ang sasalo ng tagay mo para sa'yo. Pagkaubos nito, ihahatid na kita sa inyo. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, paring Doro. Mario ang itawag mo sa akin. Mario! Ay nako, tumigil ka nga dyan, Maria. Kahit nasang anggulo, babae ka at kahit kailan, hindi ka magiging si Mario. Basta. Mario ang itawag mo sa akin. Oo na, Mario na akong Mario. Pero Maria, Walang iya. ama nasabi yan eh. Uuwi na tayo. Ihahatid na kita. Dahil baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan. Sus, ang sabihin mo, ayaw mo lang na mawalan ng isang poging kaibigan. Hindi yan ang dahilan ko, Maria. Alam mo yan. Tigil-tigilan mo nga ako, Doro. Alam mo naman ang tugon ko dyan, di ba? Lalaki ako at hindi tayo talo. Oo na, sige na. Lalaki na kung lalaki. Pero tama na yan. Umuwi na tayo. Pati ako mapapagalitan na ng mga magulang mo eh. Sige na, uuwi na tayo pero may kondisyon. Ano na naman yan, Maria? Huwag mo kong tawaging Maria. Mario ang itawag mo sa akin dahil yan ang nababagay sa isang kagaya ko. Oo na, sige na. Mario na kung Mario. Basta tayo na. Tayo na, Maria. Yan ka na naman eh. Tayo na nga. Hindi ba nakikita? Minamanya ka na ng mga kasama natin eh. Ito mga walang patawad na to. Alam nyo kayo, sana darating ang araw na makahanap kayo ng katapat nyo. Aba, pati to si Maria kinakatalo nyo eh. Inalalayan na lamang ni Doro si Maria, gawa ng halos mabuwal na ito dahil sa kalasingan. Noon din mismo, nagsimula silang maglakad pauwi. Dahil alam ni Doro na mapapagalitan si Maria ng kanyang mga magulang. Kaya naman nagpasya na lang siyang ihatid dito at nang tulungang magpaliwanag ang tibo niyang kaibigan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang biglaang napatigil si Maria. Nagsimula itong magsuka, kaya sinigurado ng lalaki na hindi ito masusubsob sa lupa. Yan, ang tigas kasi ng ulo mo eh. Ikaw kasi. Kababae mong tao pero lasinggero ka. Alam mo, paring Doro, sa kaibigan at barkada lang ako sumasaya. Alam mo naman na solong anak ako, hindi ba? Kaya nga. Sana kung paano kayo naalagaan at iniingatan ng iyong mga magulang, ganun din ang pag-aalaga at pag-iingat mo sa sarili mo. Sus, ang sabihin mo, gusto mo ikaw ang mag-alaga sa akin. Alam mo naman na hindi tayo bagay sa isa't isa. Oh, bakit naman? Kasi, pareho tayong lalaki. Isa pa, mas lalaki pa nga ako sa'yo kung tutuusin eh. Sige nga, paano mo sasabing mas lalaki ka pa sa akin, Aber? Basta, ang mabuti pa, umuwi na tayo at baka dito pa ako makatulog sa daan. Napatango si Doro kay Maria
Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad at dahil maliwanag ang buwan, hindi sila nahirapang makita ang kanilang dinadaanan. Habang naglalakad, wala silang ibang naririnig kung hindi ang mga ingay ng kulisap. Ngunit sa paglipas ng mga sandali, biglaang naging tahimik ang buong paligid. Napapansin mo ba kung ano napapansin ko, Maria? Ano na naman yan, paring Doro? Biglang tumahimik ang mga kulisap. Parang may kung anong panganib silang nasagap. Umiral na naman ang pagiging duwag mo. Bilisan na lang natin at nang makalabas tayo sa masukal na bahaging ito. Sige na nga. Baka kasi... Bigla ang natigilan si Doro sa kanyang sasabihin. May narinig siyang sigaw ng isang lalaki sa hindi kalayuan at animoy nang hihingi ito ng tulong. May lalaking nanghihingi ng tulong, Maria. Baka kung ano pa ang ating makatagpo rito sa daanan. Kailangan natin bilisan. Maria! Uy, Maria! Napailing na lang si Doro na pagtanto niyang nakatulog na pala ang kanyang kaibigan habang inaalalayan niya ito. Anak ng pitong kumago, kaya pala bumigat ka eh. Nakatulog ka na pala. Ay nako, pahihirapan talaga ako nitong babaeng to. Kung hindi lang kita mahal, iiwan na lang kita rito. Minabuti ni Doro na kargahin na lang ang lasing niyang kaibigan. Dahil na rin sa tawag ng pangangailangan na wala ang kanyang kalasingan. Kinarga nga ni Doro si Maria hanggang sa makarating siya sa tapat ng bahay nito. Opo! Tia Ason! Tio Pablo! Tao po! Sino yan? Ako po ito, si Doro. At Tio Pablo, kasama ko po si Maria. Kaso po nakatulog po siya dahil sa kalasingan eh. Ay nako! Diyos por santo tong batang to. Maria! Mabuti na lang palagi ka naririyan, Doro. Kaya nga po eh. Ay hinatid ko na po siya rito. Dahil baka mapagdiskitaan pa po siya sa daanan eh. Salamat naman kung ganun. Abay mabuti ka pa at may pag-aalala. Pero tong uni kaiha namin eh. Ay nako wala lang. Dahil sa naging pag-uusap ni Mang Pablo at Doro, nagising si Maria. Hinayaan naman siyang tumayo ng binata at nagulat pa ito nang mapagtantong nasa tapat na sila ng kanilang bahay at kausap ng kanyang kaibigan, ang kanyang ama. Narito na ako sa amin. Ano sa palagay mo? Ikaw na bata ka, kababae mong tao, pero hindi ka marunong mag-ingat. Inom ka ng inom, wala ka namang mapapala dyan. Sige ka, isang beses pang malaman kung uminom ka, ipadadala kita sa Mindanao, doon sa tsuhin mo. So naman, huwag mong pagalitan ng ganyan ng bata. Alam mo naman na kasama niya kaibigan niya, hindi ba? Kahit na, kung desenteng babae lang tong anak mo, hindi to iinom, lalakwatsa at makikipagbarkada sa mga lalaki. Ano ba naman kayo, inay, itay? Ilang beses ko na pong sinabi sa inyo na hindi ako babae. Lalaki ako. Lalaki. Tumigil ka, Maria. Babae ka at hindi mo dapat binabago ang bigay na kasarian sa'yo ng Diyos. Ano ba? Pumasok na nga muna tayo sa loob ng ating bahay. Doro, pumasok ka na muna at nang makapaghapunan kakasabay nitong si Maria. Dali na, dali. Ay naku, wag na ho. Sa bahay na lang po ako kakain. Hinatid ko lang po rito si Maria dahil baka kung ano pa po ang mangyari sa kanya sa daanan eh. Sige po, mauna na po ako. Tiason, Tio Pablo. O siya, sige. Kung hindi kita mapipilit. Mag-iingat ka ha. Salamat uli. Sige po. Maria, mauna na ako ha. Napatango na lang si Maria sa kanya at tinanaw siya habang naglalakad palayo. Noon din, niyaya ng kanyang mga magulang si Maria. Pagpasok nilang tatlo, muling pinangaralan ng kanyang ina si Maria at walang nagawa si Mang Pablo kung hindi ang makinig sa kung anumang sinasabi ni Aling Ason. Ganito na lang para magtanda ka. Magmula bukas, hindi ka na namin papayagang lumabas o makipagbarkada hanggat hindi ka nangangakong titigil ka sa pag-iinom. Sang-ayon naman ako sa sinasabi ng inay mo, Maria. Kahit pa na isa kang tibo o may pusong lalaki ka, abay, babaeng-babae ka pa rin.
Ano ang laban mo sa mga lalaki kung pagsamantalahan ka? Aba, mas maigi pang dumito ka na lang sa bahay. Masisiguro pa naming walang masamang mangyayari sa'yo. Pati ba naman ikaw, Itay? Akala ko ba magkasangga tayo? Maria Iha, kaligtasan mo lang ang iniisip namin. Pero kung may papangako mong hindi ka na maglalasing at tatambay ng magdamag kasama ang mga barkada mong lalaki, hindi ka namin pagbabawalan. Sige po, pag-iisipan ko muna. Diyan na muna kayo, papasok na ako sa aking silid. Wala na rin kasi akong ganang kumain ng hapunan eh. Wala nang nagawa ang mag-asawa kung hindi ang panoorin na lang ang kanilang anak na pasuray-suray na pumapasok sa kanyang silid. At dahil alam nila ang ugali ni Maria, minabuti nilang hayaan na muna itong mapag-isa. Sa kabilang banda, pagkapasok ng tibo sa kanyang silid, agad siyang nahiga sa banig. Nagtalokbong siya ng kumot at nagsimulang umiyak nang hindi gumagawa ng ingay. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iyak nang biglang. Siguro, tama si nanay at tatay. Maging si Doro ay may punto rin. Susubukan ko ilihis ang aking atensyon at hindi na ako iinom. Ipinangako ni Maria sa kanyang sarili na hindi na siya iinom kailanman. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip nang biglaan siyang nakuryoso sa mga agimat at anting-anting. Kung hindi ako iinom, mas maigi siguro kung mas kapanapanabik na namang bagay ang aking pagtuunan ng pansin. Pinahiran niya ang kanyang muka, pinakalma ang kanyang sarili, at nagpasya siyang matulog na lamang at nang makapagpahinga na. Naging mahimbing ang kanyang pagtulog dahil sa kalasingan at hindi niya na nagawa ang maghapunan. Kinabukasan, nagising siyang sobrang sakit ng kanyang ulo. Ay naku, ang sakit na naman ng ulo ko. Tama si nanay at tatay. Magmula ngayon, ipinapangako ko sa aking sarili na hindi na ako iinom at tatambay sa kung saan-saan kasama ng mga lasinggero kong barkada. Mabuti pa si Doro. Maria! Maria! Uy! Sandali lang! Kagigising ko nga lang eh. Napadungaw sa bintana si Maria at nakita nga niyang naroroon si Doro at nakabihis ito. Oh, saan ba lakad natin? Pupunta sana ako kay na Tiyo eh. Titingin lang ng kanilang mga agimat at mutya. Napangisi si Maria sa kanyang nalaman. Nagmadali siyang lumabas sa kanyang silid at pinuntahan ang kanyang kaibigan. Ano nga ulit ang sabi mo? Ang sabi ko, pupunta ako sa mga chewing kong bagong dating at titingin ng mga agimat nila. Malay mo, pagkalooban pa nila ako ng kahit isa man lang. Pwede bang sumama? Kaso baka hindi ako payagan ni nanay at tatay. Bakit? Nasaan ba sila? Nasa taas, sa kusina, nagkakape. O sige, ganito na lang ah. Akong bahalang magpaalam sa kanila. Basta wag kang sasabat ha. Napatango si Maria sa sinabi ni Doro. Noon din, nagpasya silang pumasok para ipagpaalam ng binata si Maria sa mga magulang nito. Sakto namang pagpasok ng dalawa sa kusina, napalingon ang mag-asawa. Abat, bihis na bihis ka ngayon, Doro ah. Saan ka ba pupunta? Magsisimba po sana. Dumaan po ako rito kasi gusto ko sanang yayain si Maria na magsimba. Saka gagala na rin po kami pagkatapos po. Ay siya, kung magsisimba kayo di mabuti. Bilisan mo na Maria, maligo ka na at magbihis. Baka mainip pa tong kaibigan mo iwanan ka. Nagngitian na lang ang dalawa. Nagmamadaling umalis si Maria para maligo saka magbihis. Si Doro naman ay naiwan sa kusina at nakipagkwentuhan sa mga magulang ng tibo patungkol sa pagbabawal nila kay Maria na uminom. Yan nga rin po madalas kong ipaalala sa kanya eh. Pero ewan ko ba kung bakit ang tigas-tigas ng ulo niya. Basta, kung ikaw naman ang kasama ng aming anak, kampante kami. Alam naman namin na aalagaan mo siya at hindi pababayaan. Papayagan namin siya gumala. Basta ikaw ang kasama. Abay, Doro, bantayan mo maigi ang Maria namin, ha? Opo, makakaasa po kayo.
Pagkalipas ng halos 30 minuto, lumapit sa kanila si Maria na nakapagbihis at bagong ligo. Oh, mag-iingat kayong dalawa ha? Ikaw Maria, papayagan ka naming lumabas kung si Doro ang kasama mo. Yung bilin ko ha, basta't walang iinom ng alak. Opo, inay. Opo, itay. Tuwang-tuwa si Maria sa naging pasya ng kanyang mga magulang ng sandaling yon. Nagpaalam na sila ni Doro sa mga ito at nagsimulang maglakad patungo sa kabilang baryo kung saan naroon ang bahay ng mga tsuwing antingero ni Doro. Uy pre, salamat ha. Kundi dahil sa'yo, baka tuluyan na ako nakulong sa aming bahay. Ako wala yon. Ikaw pa. Malakas ka sa akin. Mario, Gunggong. Mario ang itawag mo sa akin. Basta, para sa akin, ikaw pa rin si Maria na kababata ko. Kaya kahit anong gawin mo, Maria pa rin ang itatawag ko sa'yo. Parehong natigilan sina Doro at Maria. May nalanghap silang mabahong samyo na parang nabubulok na karne. Dahil doon, iginala nilang pareho ang kanilang paningin at pareho silang nagtaka nang makita nilang may kung anong nilalangaw sa hindi kalayuan. Ano kaya yan? Di ko alam eh. Halika, lapitan natin. Nilapitan nila ang bahaging yun at napatakip sila sa kanilang bibig at ilong. Gumapang ang kilabot sa buod nilang katawan. Habang pinagmamasdan ang naaagnas na bangkay ng lalaking nakahubot-tubad, warak ang tiyan nito at wala na ang mga lamang loob. Anong nilalang ang may gawa nito? Kung di ako nagkakamali, aswang ang may kagagawa nito. Ang malaking katanungan lang ay kung saan nagmula yun. Hindi kaya may aswang ang nakarating dito sa ating lugar? Halika na Doro, umalis na tayo rito at baka may makakita pa sa atin dito. Sandali lang. May kung anong itinuro si Doro, kaya napatitig na rin doon si Maria. Nagkatitigan na lang sila at pareho silang nagkaroon ng tanong sa kanilang isipan. May nakita kasi silang salawal ng babae roon at iilang hibla ng buhok. Hindi kaya isang babae ang nambibiktima rito? Hindi kaya babae ang aswang? Siguro nga tama ka, Maria. Kaya kinakailangan natin mag-ingat. Baka masumpungan natin ang aswang at kung ano pang mangyari sa atin. Siya nga. Tayo na, baka may makakita pa sa atin. Baka tayo pa mapaghinalaan. Dahil sa naging pangamba nilang dalawa, nagpasya silang iwan na lang ang bangkay roon. Dumiretso sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kabilang baryo. Malapit na tayo sa bahay ng aking mga tsuwin. Maganda ka dahil paniguradong mamamangha ka sa mga tangan nilang agimat. Bakit? Marami ba silang mga agimat? Taga rito ba sila? Hindi. Nandito lang sila para maghanap ng sangkap sa kanilang gagawin. Mga 1 hanggang 3 araw lang, aalis din sila at babalik na sa kanilang probinsya. Ginawa nga lang nilang bakasyonan ng bahay nila sa baryong to eh. Kung ganun, hindi natin dapat sayangin ang pagkakataon. Oo, at dapat may maibigay sila sa atin. Napalunok ng kanyang laway si Maria. Naalala niya ang sinabi niya sa sarili noong nakaraang gabi. Alam niyang kapag nagkaroon siya ng agimat o anting-anting, paniguradong mag-iiba na ang takbo ng buhay niya at tiyak na mas kapanapanabik ang bawat araw niya. Noong makarating sila sa bahay ng mga tsuwi ni Doro, agad niyang ipinakilala si Maria sa kanila. Manghang-mangha naman ang tibo dahil sa dami ng kwintas ng 2 tsuwin ng kanyang kaibigan. Nais po sana naming masumpungan ng mga agimat at anting-anting nyo, Tiyo Ramon, Tiyo Jaime. O kung hindi man ho po pwede, baka sakali pong payagan nyo kaming dalawa na sumama sa inyo sa pangangalap ng anting-anting. Hindi lahat ng mga gamit namin ay pwede niyong makita. Pero may iilan naman kaming kahit hawakan ay ayos lang. Pero sasama ka ba, Maria? Baka mamaya mahina pala ang tuhod mo sa akyatan. Mario ho, Mario ang tawag nila sa akin sa aming baryo. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko kung ano man ang kaya ng mga lalaki. Payagan na po natin siya, Tiyo Jaime, Tiyo Ramon. Minsan lang naman to eh. Isa pa, uuwi na naman kayo sa susunod na araw. Ibalato na lang ho nyo sa amin to.
O siya, sige. Maghahanda lang kami ng ating dadalhin at aalis na tayo papuntang bundok. Nang wala na ang mga tsuhin ni Doro, tiningnan nilang dalawa ni Maria ang mga naiwang gamit ng mga ito sa mesa. Habang pinagmamasdan naman ng tibo ang mga agimat at anting-anting na naroroon, mas lalo pang lumalim ang kanyang kagustuhan, maging isang antingera. Balang araw, magkakaroon ako ng anting-anting at kakalabanin ko ang mga masasamang loob at elementong umaaligid sa lugar natin. Alam kong hindi mo kayang lumaban na mag-isa, kaya sasamahan kita, Maria. Pero kahit na hindi ka pa man antingero, sinasamahan naman na kita, hindi ba? Kasi Natigilan si Doro sa nais niyang sabihin dahil sa biglaang pagdating ng dalawa niyang tsuhin. Nakasuot ang mga ito ng pantalon at damit na may mahabang manggas. May sukbit din silang mga itak. No, handa na ba kayo? Sana hindi na kayo nagbihis. Susuong naman tayo sa kagubatan eh. Hayaan niyo na po. Idinahilan kasi namin na magsisimba kami. Ay nako, kayo talagang mga bata kayo. Paano kung hanapin kayo? Hindi naman po siguro kami hahanapin. O sige, basta wag na wag kayong hihiwalay sa amin ah. Mahirap na. Baka mawala kayo sa gubat o dukutin kayo ng mga elemento ron. O heto, isuot nyo ito at nang walang makalapit sa inyong masasamang nilalang. May kinuha ang tiyo Jaime ni Doro sa kanyang bulsa. Namulagat naman ang mga mata ni na Maria nang mawari nilang may hawak itong dalawang medalyon. Ito ang medalyon ni San Benito. Isuot nyo ito at nang walang lilinlang sa inyong masasamang elemento. Ito ang magiging gabay nyo sa bawat sandali. Kaya dapat pakaingatan nyo ito. Ibinigay ng tsuhin ni Doro ang medalyon sa kanilang dalawa. Sinabi niya rin kung ano ang mga bawal dito at kung ano ang dapat na gawin upang mas mapalakas ang taglay nitong bertud. Huwag kayong mag-alala. Kahit pa nasuot nyo yan, magagawa pa rin nating makahanap ng mga anting-anting sa gubat. Mga masasamang nilalang lang ang kanyang itataboy. Maraming salamat po, Tiyo Jaime. Nang mismong sandaling yun, nagpasya na sila na umalis. Kanya-kanya sila ng dala ng kanilang tubig upang may maiinom sila kung sila ay uuhawin. Dahil liblib ang lugar na kanilang dadaanan patungo sa bundok, nilakad na lang nila ito. Pagkaraan ng halos 2 oras na paglalakad, nakarating sila sa paanan ng naturang bundok. Nandito na tayo. Kung may mga barya kayo riyan, ibayad nyo sa mga elementong naririto at nang makakaakyat tayo ng walang sagabal. Nagkanya-kanya ng dukot ng barya sa kanilang bulsa si Doro at Maria, saka isinaboy nila ito sa kanilang daraanan. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, paakyat sa naturang bundok. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may marinig silang mga nag-uusap. Mukha yatang may nauna na sa atin dito. Parang gusto tayong kompetensyahin. Huwag kayong maingay. Paniguradong hindi mga tao mga yan. Kung hindi po sila tao, ano sila? Mga elemento. Kaya huwag kayong maingay para hindi natin sila mabulabog. Pero Tiyo Ramon, may mga suot naman po tayong agimat ah. Kahit na, igalang na lang natin ang mga elementong nakatira rito at tsak na igagalang din nila tayo. Napatango si Doro sa sinabi ng kanyang Tiyo Ramon. Nang medyo nakalayo na ang ingay, nagpasya silang bilisan ang kanilang paglalakad. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad nang matanaw nila ang halos 10 babaeng nakasuot ng puting-puti na kasuotan. Naglalakad sila habang sumasayaw at walang namumutawi sa kanilang mga bibig. Huwag kayong gagawa ng ingay. Pabayaan natin sila dahil maglalaho din sila kapag nakarating sila sa kanilang lagusan. Tignan niyo, patungo sila sa puno ng balete. Aba, naglalaho sila. Nasaksiyan nilang 4 kung paano nawala na parang bula ang mga nakaputing babae. Magpapatuloy na sana silang 4 sa kanilang paglalakad nang biglaan silang nakaamoy ng nakakasulasok na amoy na tinangay ng hangin.
Ganyan din ang nalanghap namin nung patungo po kami sa baryo nyo. Paniguradong maging dito po may bangkay na biktima ng aswang. Tuwang! Hindi ko akalaing maging dito Nakarating na rin pala sila. Ang buong akala ko ay sa probinsya lang namin sila namamalagi. Ang nakapagtataka nga lang, ang nakita naming biktima ay isang lalaki, nakahubot-hubad at may salawal ng babae sa tabi nito. Mandarangkal. Kung hindi ako nagkakamali, isang mandarangkal ang aswang na nananalasa rito. Ano po ang mandarangkal, tiyo? Sila ang mga aswang na nagkukunwaring magandang babae para akitin tayong mga lalaki. Kapag naakit na nila tayo at makikipagniig tayo sa kanila, magpapalit sila ng tunay nilang anyo at bibiktimahin nila tayo at walang awang papatayin. Kung ganon, marahil yan nga ang aswang na naghahasik ng lagim dito sa atin. Kailangan nating maghanda at nang hindi tayo mabiktima. Dahil sa sinabi ni Maria, bigla ang natigilan ang tatlo. Napatitig sila sa tibo at nagkaroon sila ng ideya kung paano mahuhuli ang mandarangkal na aswang. Ikaw lang ang pag-asa para mahuli ang aswang na yan. Kailangan gawin ka naming pain. Pero baka po kumapano si Maria. Huwag kang mag-alala, Doro. Hindi magagawang biktimahin ng mandarangkal ang isang babae. Mga lalaki lamang na sumasailalim sa kanilang mesmerismo ang nagagawa nilang puntiryahin. Ano, Maria? Payag ka ba? Hindi ko alam. Pero siguro, hindi naman ako maaano dahil may suot akong medalyon ng San Benito. Pag nasa sitwasyon na tayo na ipapain ka na namin, kailangan hubarin mo ang medalyon ng San Benito upang makalapit sa iyo ang aswang. Hindi nakasagot si Maria. Napalunok lang ito ng kanyang laway, dulot ng pag-aalinlangan. Nang mapansin naman ng Tiyo Ramon ni Doro na may agam-agam ang tibo, niyaya na lamang niya ang tatlo na magpatuloy sa kanilang pangangalap ng mga posibleng mutya at sangkap sa gagawin nilang anting-anting. Hindi na rin nila hinanap kung saan o ano ang pinagmumulan ng nakakasulasok na samyo na kanilang nalalanghap. Pagkalipas naman ng buong araw na paglilibot sa kagubatan at bundok, nakalikom sila ng iba't ibang klase ng ugat, bato, mga dahon at sanga ng mga puno na maaari nilang gawing sangkap sa garapa. Malapit ng dumilim. Kailangan na natin makauwi at baka hinahanap na kayo ng inyong mga magulang. Sige po, mas mabuti pa nga. Baka kasi makasagupa pa natin ang aswang at ano pang mangyari sa atin. Nagpasya na silang apat na bumaba sa bundok at nang makauwi na, sinabi rin ng mga tsuhi ni Doro na tuturuan nila silang dalawa ni Maria at bibigyan ng magagawa nilang garapa. At gamitin nyo lang sa tama. Hindi mawawala ang bisa ng aming ibibigay. Kahit na hindi pa man nila natatanggap ang sinasabi ng mga tiyo ni Doro, nagpasalamat na sina Maria sa mga ito. Nangako rin silang gagamitin nila sa tama at iingatan ang kung anumang ibibigay sa kanila. Nang makalahati na nila ang kanilang lalakarin patungo sa paanan ng bundok, biglaan silang nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Bunsod nito, napatigil sa paglalakad ang dalawang tsuhin ni Doro. Mukhang nandirito ang aswang na hinahanap natin. Kailangan nating maganda. Hindi ko akalaing kahit nag-aagaw pa lang ang liwanag at dilim, ay susulpot na siya. Ano po ang maigi nating gawin? Maria, may tiwala ka ba sa amin? Opo, nagtitiwala ako sa inyo. Ngayon natin kailangan gawin ang sinasabi natin pagpapain sa iyo sa mandarangkal. Kunin mo yung punyal at kapag nalagay ka sa alanganin, ay gamitin mo. Walang nagawa si Maria kung hindi ang pumayag sa kagustuhan ng mga tsuhi ni Doro. Batid naman niya sa kanyang sarili na hindi siya pababayaan ng mga ito. Upang mas maging epektibo ang pagpapain, nagpalit ng damit sina Doro at Maria upang aakalain talaga ng mandarangkal na isa siyang tunay na lalaki. Nang maisagawa na nila ito, hinubad ni Maria ang kanyang agimat at nagsimulang maglakad-lakad. Samantala, ang tatlong lalaki naman ay nakaantabay sa posibleng pagsulpot ng mandarangkal. Nakiramdam na lamang si Maria sa paligid
hanggang sa makita niya ang isang babae na napakaganda ng hubog ng katawan. Mag-isa itong naglalakad. At nang mapalingon siya sa kinaroroonan ni Maria, napangiti ito. Nagsimula na rin itong humakbang upang salubungin ang tibo. Bakit ka naririto? Inaabangan mo ba ako? Ako nga pala si Elena. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Mario. Naliligaw kasi ako sa gubat na ito kaya hinahanap ko ang daanan. Ganun ba? Sumama ka sa akin. Ihahatid kita sa kung saan mo gustong makarating. Napahawak ang babae sa balikat ni Maria. Umakbay siya rito sa kasinubukang halikan ang tibo. Nagpatay mali siya naman si Maria sa kung anumang ginagawa sa kanya ng babaeng pinaghihinalaan niyang isang mandarangkal. Alam mo bang ang gwapo mo at ang bango? Gusto kita. Gusto kitang angkinin. Ganun ba? Pero wag dito. Baka may ibang makakita sa atin. Sige, basta galingan mo ha. Tumungo silang dalawa sa masukal na bahagi ng gubat. Nang naroroon na sila, agad na hinubad ni Elena ang saplot sa kanyang katawan. Napalunok naman ng kanyang laway si Maria dahil sa kanyang nakikita at nagsimula na ring uminit ang kanyang katawan. Bakit hindi ka pa naghuhubad? Gusto mo bang ako mismo ang maghuhubad ng damit mo? Wag. Ako na lang. Kaya ko naman eh. Ipinako ni Maria ang kanyang paningin sa katawan ni Elena. Habang nasa ganoong sitwasyon, panandalian niyang nakalimutan ang kanyang pakay sa babae. Marahan niya ring hinubad ang kanyang saplot. Subalit, bago pa man niya magawa yon, bigla ang napasigaw ang babaeng kasama niya. Huwag mo akong linlangin! Isa kang babae! Hindi ka lalaki! Ano ka ba? Lalaki ako! Lalaki! Tumahimik ka! Hindi mo ako maloloko! Pagbabayaran mo ang ginawa mo ito sa akin! Halos sumabog na dahil sa galit si Elena. Napahiyaw ito at napatingala. Ilang sandali pa, nagpalit ito ng kanyang anyo. Mula sa isang babaeng batang-bata ang itsura at may magandang hubog ng katawan, naging isa tong matandang may kulubot na balat. Sabog-sabog na buhok, nagbabaga ang mga mata, at may pangil na parang sa aso. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa akin, babae! Papatayin kita! Tulong! Doro! Tulungan niyo ako! Akala ba ninyo maiisahan niyo ako? Nagkakamali kayo! Mabilis na sumugod ang aswang na mandarangkal kay Maria. Naglalaway ito at mabalasik siyang tinititigan. Alam ni Maria na alanganin ang kanyang sitwasyon, kaya hinugot na niya ang patalim na ibinigay sa kanya ng tiyuhin ni Doro. Hindi ako natatakot sa'yo! Akala mo ba nasisindak ako? Hindi! Nagpatuloy sa pag-atras niya si Maria upang hindi tuluyang makalapit sa kanya ang mandarangkal. Nabunutan na lamang siya ng tinik sa kanyang lalamunan nang makita niyang nakapwesto na ang tatlo niyang kasama para sugurin ang mandarangkal. Tigilan mo ang babaeng yan! Kami ang harapin mo! Kayo ang ipinagmamalaki ng babaeng ito? Kayo ang may pakana ng lahat? Kami nga! At kami rin ang papatay sa'yo! Pagkatapos magwika ni Tiyo Jaime ni Doro, bumuelta ito at walang pag-aalinlangang sinibat ng hawak niyang pinatulis na kawayan ang mandarangkal. Iilag pa sana ang aswang doon, ngunit bago pa man niya magawa ang kanyang nais, tumarak na sa kanyang dibdib ang kawayan. Yan ang nararapat sa'yo! Ilan na ba ang nabiktima mo, ha? Nang hindi pa nakakabangon ang mandarangkal, lumapit si Doro kay Maria, saka inalalayan ito para makarating sa bahagi kung saan naroon ang kanyang Tiyo Jaime at Tiyo Ramon. Ano? Ayos ka lang ba, Maria? Oo naman. Ako pa. Kung hindi nga kayo dumating baka nasaksa ko na yan. Mabuti na lang at nakasigaw ka. Nahirapan sana kaming tuntunin ka kung di dahil sa hiyaw mo. Saktong pagkalapit ni na Maria sa mga tiyo ni Doro, napabangon ang mandarangkal.
Sinubukan nitong hugutin ang kawayang nakatarak sa kanyang dibdib. Inakala ba ninyo na magtatagumpay kayong patayin ako? Hindi kayo makakatakas dito sa lugar na ito! Mamamatay ka na pero ang ingay mo pa. Bago ka magsalita, tulungan mo munang gumaling ang sarili mo. Talaga ba? Pagkatapos magwika ng mandarangkal, tuluyan niyang hinugot ang kawayan. Sumirit mula sa sugat ang dugo, kaya mabilis niyang nilawayan ito. Nagkamali kayo ng binangga! Ikaw ang nagkakamali dahil nakahanda kami pumatay at mamatay. Napaangil ang mandarangkal at inihanda nito ang kanyang sarili upang umatake kina Maria. Subalit, bago pa man siya makasugod, mabilis nang tumakbo ang Tiyo Ramon ni Doro patungo sa aswang. Hawak nito ang kanyang itak na nakaambang tataga. Pagkalapit niya sa mandarangkal, mabilis niya itong tinaga. Subalit nagulat sina Maria nang makita nilang nagawa ng aswang ang makailag. Muli pa sanang tatagain ng tiyuhin ni Doro si Elena, pero mabilis itong lumipat ng pwesto. Bago pa man ito mapagtanto ang binabalak ng mandarangkal, nadukot na ng aswang ang kanyang puso. Ramon, kapatid ko! Humanda kang aswang ka! Magbabayad ka! Umalis na lang tayo, Tiyo Jaime. Mukhang delikado ang ating lagay dito. Hindi! Kailangan kong patayin ang aswang na yan! Pinatay niya ang Tiyo Ramon mo! Pero Tiyo Jaime, Hindi na lang ang umalis. Kaya ko na ito. Iwan niyo na ako rito. Haharapin ko ang aswang na yan. Kung naging madali para sa mandarangkal na talunin niya si Ramon, kahit pa may agimat siya, sisiguraduhin kong mahihirapan siya sa akin. Papatayin ko siya at tatagtarin ko siya ng pinong-pino! Pagkatapos magwika ni Mang Jaime, hinugot na rin ito ang kanyang itak, saka sumugod kay Elena na nilalantakan na ang pusong kanyang dinukot. Pagkakita naman ng mandarangkal, napapasugod sa kanya ang tiyuhin ni Doro na si Jaime. Napangisi ito. Ang sarap talaga ng puso nitong kasama ninyo. At ikaw ang isusunod ko. Tinalubong ng mandarangkal ang tiyuhin ni Doro. Naglaban silang dalawa. Kahit pa isang aswang si Elena, nagagawang sabayan ni Mang Jaime ang kanyang bilis. Ilang beses din itong nasubukang tagain ang mandarangkal, ngunit nagiging walang silbi ang kanyang itak sa dulas at kunat ng balat nito. Hindi mo ako kaya. Kahit na ilang medalyon pa at anting-anting ang hawak mo. Tignan na lang natin! Habang nagpapatuloy ang laban ng mandarangkal at ni Mang Jaime, ipinasuot naman ni Doro ang medalyon ng San Benito kay Maria. Huwag kang umalis sa tabi ko ha. Baka may iba pang aswang sa paligid at kung ano ang gawin sa'yo. subukan lang nilang lumapit. Itatara ko sa dibdib nila ang punyal na ito. Nakita ni Doro na halos magkapareho lang ang lakas at liksi ng aswang at ng kanyang tiyuhin, kaya humakbang siya upang sana'y tulungan si Mang Jaime. Subalit napalingon ang kanyang tiyuhin sa kanya. Huwag kang makialam dito, Doro! Iligtas niyo ang inyong sarili! Kaya ko ang aswang na ito! Pero tiyo, magkasama tayong pumunta rito. Kaya dapat, magkasama rin tayong aalis. Huwag mo na akong kontrahin! Iligtas niyo na ang inyong sarili! Alis na! Nakita ni Doro na medyo hirap na ang kanyang tiyuhin at kahit na may mga agimat ito, sadyang mahina na ang kanyang katawan para labanan ang isang agresibong uri ng aswang. Tayo na, Maria. Kailangan makaalis na tayo rito. Iwan na lang natin si Tiyo Jaime at kaya niya ng talunin ng aswang na yan. Sige, kailangan makauwi tayo ng ligtas. Muli pa nilang nilingon si Mang Jaime at naawa sila rito. Kahit na hirap na kasi siya, nilalabanan niya ang mandarangkal para hindi lamang sila masundan nito. Naging mabilis naman ang pagtakbo ni Doro at Maria, kahit na tuluyan na ring naging madilim ang paligid nang makalayo sila sa mandarangkal at kay Mang Jaime. Kahit paano'y hindi sila nahirapang magbaybay
ng kagubatang yon. Bakit ba parang naging walang silbi ang agimat ng mga tiyuhin mo? Hindi ko rin alam. Baka mahina na ang katawan nila. O kung hindi man, baka yun na ang kanilang takdang oras ng kamatayan. Alam mo, Maria, kahit na anong tikas man ang gamit natin kung oras na natin para mamatay, hindi tayo makakatakas. Hindi sumagot si Maria. Mas binilisan na lang niya ang kanyang pagtakbo hanggang sa hindi niya inaasahan ay natisod siya at nadapa. Inakala niyang nakasunod sa kanya si Doro, kaya ninais sana niyang manghingi ng tulong dito. Subalit nang mapalingon siya, napagtanto niyang wala pala sa tabi niya ang kanyang kaibigan. Minabuti ni Maria na bumangon at lumingon sa kanyang likuran. Doro? Nasaan ka? Uy! Ya! Tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Bilisan mo! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Dahil madilim na ang bahagi kung saan sila naroroon, hindi niya gaanong nakita kung ano ang nangyayari kay Doro. Doro? Doro! Sige na, Maria! Iligtas mo ang... Nangilabot ng gusto si Maria nang mawari niya kung saan nagmumula ang tinig ng kanyang kaibigan. Nung sipatin niya ito, nakita niyang nakahandusay ito sa kamay katabing nilalang na may nagbabagang mga mata. Naging malakas ang kutob ni Maria na yun ang mandarangkal. Uminit na rin ang suot niyang medalyon na nagbabadya ng panganib sa paligid. Maria! Kunin mo ang inilibig ko mga gamit sa likod ng ating tambayan! Magagamit mo yon! Laban sa mandara! Tuluyang naging tahimik ang paligid. Ilang sandali pa, nakarinig si Maria ng ingay na parang may mabangis na hayop na kumakain ng preskang karne. Agad niyang napagtanto na wala na ang kanyang kaibigan at nilantakan na ito ng mandarangkal. Pinili na lang niyang iligtas ang kanyang sarili. Tumakbo siya ng napakabilis kahit pa hindi niya alam kung saan siya dadaan. Doro! Kaibigan ko! Humanda sila! Magbabayad ang mandarangkal na yun sa ginawa niya! Hindi ako titigil hanggat hindi ko yun napapatay! Napahagulgol si Maria dahil sa nangyari sa kanyang kaibigan at maging sa dalawang tiyuhin nito. Hindi niya akalaing ang sanay masayang pangangalap ng mga anting-anting ay naging malagim palang karanasan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtakbo at sa kabutihang palad, nakarating siya sa unang baryo na nasa paanan ng bundok. Malalim na ang gabi, pero naglakas loob siyang sumigaw para humingi ng tulong. Hindi rin siya tumigil sa pagtakbo, sa takot na baka sinusundan siya ng mandarangkal. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagtakbo nang may makita siyang isang maliit na kubo. Manghihingi ako ng tulong dyan. Bahala na. Hindi ako maaaring mamatay. Hindi! Naging mabilis ang pagtakbo ni Maria hanggang sa tuluyan na siyang nakalapit sa tapat ng kubo. Tao po! Tao po! Tulungan ninyo ako! Sino yan? Ano bang kailangan natin? Tulungan niyo po ako. Hinahabol ako ng aswang eh. Pinatay po niya ang aking mga kasama. Ha? Ay, Diyos kong mahabagin. Sandali lang. Nakarinig si Maria ng mga yabag na papalapit sa pintuan. Alam niyang ang matanda yon, kaya nagpalinga-linga siya sa paligid para siguraduhin wala ng mandarangkal na nakasunod sa kanya. Ang buong akala ko lalaki ka. Hindi ko akalaing babae ka pala. Bakit? Anong nangyarit napadpad ka rito? Nangalap po kasi kami ng anting-anting eh, at hindi namin inaakalang masusumpungan namin ang mandarangkal sa bundok. Halika, pumasok ka muna. Ako nga pala si Sena. Huwag kang mag-alala, hindi makakapasok ang aswang dito dahil kargado ng pangontra ang paligid ng kubo ko. Salamat po. Ako naman po si Maria. Ang buong akala ko po mamamatay na ako. Huwag lamang magkakamali ang aswang na yon. Pero hindi ka naman dapat niya sasantuhin dahil babae ka. Ang totoo po niya, Nana Sena, tibo po ako
At ginawa sana nila akong pain para mahuli at mapatay ang mandarangkal. Yun nga lang, hindi namin akalaing mabagsik pala siya. Kahit ang mga tsuhin ng aking kaibigan ng mga antingero, hindi nakapalag dun. Kaya naman pala. Kung hinayaan mo lang yon, baka hindi ka anuhin. Ngunit dahil sa ginawa ninyo, paniguradong hindi ka niya titigilan. Ano po ang aking gagawin? Ako ang bahala. Bibigyan kita ng mga langis at gamit na maaari mong magamit laban doon. Alam mo, isa akong albularya at kabisado ko na ang mga ganyang nilalang. Maraming salamat po. Ang mas maigi pa, magpahinga ka muna at bukas ka na umuwi sa inyo. Baka kung mapano ka pa sa daan. Naisip ni Maria na marahil tama nga ang matanda, kaya minabuti niyang magpahinga na muna. Subalit kahit na anong gawin niya, hindi siya makatulog. Inisip niya ang kaibigan niya at ang nangyari sa kanyang mga kasama. Nang mga panahong yun, natulog na rin ang matanda at halata ritong hindi nababahala sa kung anumang panganib na nakaamba sa paligid. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang aswang na yon. Kinabukasan, maagang bumangon si Maria. Sakto ring nagising na si Nana Sena, kaya nagkape na muna silang dalawa. Sinabi ng matandang babae ang alam niyang paraan upang magapi ang mandarangkal at ipinakita niya rin ang mga gamit na maaaring gamitin ni Maria. Itong langis na ito, kapag ipinahid mo sa iyong mukha ay magiging lalaki ka sa paningin ni Numan. Magagamit mo ito para malinlang ang mandarangkal. Ito naman, tinatawag nila itong mutya ng arok. Sobrang kati ng katawan ng aswang kapag madampian nila ang taong nagtatangan nito. Kaya takot na takot sila rito. Maraming salamat po, Nana Sena. Alam kong malaking tulong ito sa akin. Meron din po akong suot na San Benito, kaya kampante akong hindi makakalapit ang aswang na yun sa akin. Gamitin mo lamang yung bigay ko kung nais mong maghigante. Paniguradong walang kawala ang aswang na yun sa'yo. Sandali lang, may kukunin ako. Panandali ang umalis ang matanda at nang makabalik na ito, may dala itong isang matulis na kahoy na kulay itim. Unang titig pa lang ni Maria roon ay nahiwagaan na siya. Pansin niyang may mahalagang paggagamitan ang naturang bagay. Ano po ang bagay na yan, Nana Sena? Ito ang tinatawag nilang dignum anghang. Pinatulis ko ang dulo nito. Maaari mo itong itarak sa dibdib ng aswang para mamatay siya. Maanghang ito para sa kanila, kaya kapag dumampi ito sa kanilang balat, panigurado, hihiyaw siya sa sobrang init nito. Lubos na nagpasalamat si Maria sa matandang tumulong sa kanya. Batid niya sa kanyang sarili na sa pamamagitan nito, magagawa na niyang makapaghiganti sa mandarangkal. Ang iniisip lamang niya ay kung ano ang iisipin ng mga magulang ni Doro. Kaya natakot siyang umuwi sa kanilang bahay. Batid din niya na pagagalitan siya ng kanyang mga magulang dahil sa pagsisinungaling nila na humantong sa malagim na pangyayari. Nana Sena, Oh, bakit? may hihilingin po sana ako, kaso nakakahiya. Nako, wag kang mahiya. Kahit na unang beses pa lang kitang nakita, ang gaan na ng loob ko sa'yo. Ay, ano ba yon? Pwede bang dito muna ako hanggat hindi ko pa napupuksa ang mandarangkal? Ipiniliwanag ni Maria ang mga dahilan niya at sa kabutihang palad, pumayag naman ang matanda. Mas maigi nga raw yun nang sa gayon ay maturuan niya si Maria ng iba pang pamamaraan upang matalo ang aswang. Dumito ka hanggat gusto mo. Mas maigi nga yon at baka makatulong pa ako para magapi ang mandarangkal. Balita ko hindi lang iisa ang nananalasa dito sa atin. Talaga po? Kung ganun, kailangan ko talagang maghanda. Uubusin ko ang mga demonyong yun. Inalimutan ni Maria ng panandalian ang kanyang pamilya. Alam niyang mag-aalala sila, pero hindi niya kayang humarap sa mga ito hanggat hindi pa niya napaghihiganti ang pagkamatay ni Doro. Habang nananatili siya sa bahay ng matandang albularya,
Tinuruan siya nito ng mga paraan para madaling mapatay ang mandarangkal. Isang gabi, habang nakadungaw sa bintana, napansin nilang dalawa ni Nana Sena na bilog ang buwan. Kabilugan pala ng buwan ngayong gabi. Tiyak na lalabas ang mga mandarangkal. Kailangan kong makasagupa ang mga yon. Malaki ang kasalanan ng isa sa kanila. Hindi ako papayag na may mabiktima pa sila. Kung gayon, kailangan mong maghanda. Bilog ang buwan at malakas ang mga aswang. Hindi kaya ako magiging dehado? Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at sa Diyos. Hindi ka maaano. Kailanman, hindi madadaig ng kasamaan ang kabutihan. Dahil palalim na ang gabi, nagpasya silang kumain na lang ng hapunan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang makarinig sila ng sunod-sunod na pag-alulong ng mga aso. Tiyak na nasa paligid lang ang mandarangkal at naghahanap ng kanilang magiging biktima. Kailangang makita ko sila at matuldukan ang kanilang kasamaan. Sige, tapusin mo ang pagkain mo at magriritual ako para sa'yo. Kailangang maakit mo ang mga mandarangkal na yon para maisagawa mo kung ano man ang pakay mo sa kanila. Maraming salamat po. Nagpatuloy sila sa kanilang pagkain hanggang sa tuluyan silang makatapos. Hindi na sila nag-aksaya ng kanilang panahon at agad na gumawa ng ritual si Nana Sena upang maging lalaki sa paningin ng mga mandarangkal si Maria. Nang matapos ito, kinargahan din ito ng kabal at kunat sa katawan, antibong antingera. Tiyak na hindi ka masusugatan ng mga aswang na yon. Huwag mo lamang iwawala sa sarili mo ang mutya ng arok at ang dignum anghang na ibinigay ko sa'yo. Sige po, huhubarin ko na lang muna ang San Benitong medalyon ko para makalapit sila sa akin. Mag-iingat ka, Maria. Kung kailangan mo ng tulong, sumigaw ka lang. Salamat po, Nana Sena. Huwag po kayong mag-alala, mag-iingat po ako. Paalam po. Marahang naglakad si Maria. Nakatago sa kanyang tagiliran ang dignum anghang at nasa bulsa niya ang mutya ng arok. Itinago na rin niya sa kanyang hita ang kanyang patalim. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may maaninag siyang isang babae sa hindi kalayuan. Nanindig ang kanyang mga balahibo sa batok, kaya naging malakas ang kutob niyang isang mandarangkal ang nakikita niya. Humanda kayo sa akin. Titiyakin kong walang mandarangkal na matitira rito sa aming bayan. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni Doro. Mas lalo pang binilisan ni Maria ang kanyang paglalakad. Dahil maliwanag ang buwan, hindi siya gaanong nahirapan sa pagbaybay ng daanan. Nang medyo malapit na siya sa babae, napansin niyang patay mali siya lang ito. Binibini, bakit mag-isa ka lang? Napalingon ang babae sa kanya at nang makita siya nito'y abot hanggang tenga ang kanyang ngiti. Naglakad ito patungo sa kinaroroonan ni Maria at animoy inaakit siya. Bakit ba mag-isa ka lang dito? Gusto mo ba samahan kita? Ngumisi ang babae at nang mga sandaling yun, nakaramdam ng pangingilabot si Maria nang mapagtanto niyang si Elena pala ang kanyang kaharap. Hinihintay ko kasi na may makatagpo sa aking magandang lalaki rito. Talaga bang gusto mo akong samahan? Kahit saan? Oo naman. Wala ka namang gagawing masama siguro sa akin, di ba? Wala naman. Kakainin lang kita. Ng buhay. Ikaw talaga? Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Sige ka, baka pumayag ako. Nagsimula na silang maglakad. Sinubukan pang akbayan ni Elena si Maria, pero tumanggi ito. Alam niyang mahahalata siya kagad kung dadampi ang balat ng mandarangkal sa kanya dahil mangangati ito. Gusto mo ba na marami tayo? O tayong dalawa lang? Ikaw ang bahala. Basta ako, kahit ikaw lang, kontento na ako. May mga kilala kasi akong kagaya ko. Nasabik din sa mga kagaya mo. Ganun ba? Bakit? Ilan ba kayo? 3. Pero
Hayaan mo na sila. Ayokong ibahagi ka at ipatikim din sa kanila. Nang makarating silang dalawa sa kasukalan, hindi na napigilan ni Maria si Elena sa kanyang ginawa. Hinawakan siya nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Alam ni Maria na anumang oras magkakaroon ng reaksyon ang mandarangkal, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. At walang ano-ano. Hindi! Ang kati ng aking katawan! Ang kati! Anong ginawa mo sa akin? Anong ibig mong sabihin? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Huwag ka na magmaang-maangan pa! May ginawa ka para mangati ako! Ah! Inihanda ni Maria ang isang kamay niya sa paghugot ng dignum anghang na matulis. Alam niyang anumang oras, magpapalit ng anyo ang mandarangkal. Magbabayad ka! Hindi ka na makakaalis ng buhay rito! Ikaw ang hindi makakaalis ng buhay rito. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking kaibigan at sa dalawang tiyuhin niya. Ah! Ikaw yon! Ikaw ang ipinain nila sa akin! Anong ginawa mo't nagmukha kang lalaki? Kung ganon, mas mainam na narito ka para magsama-sama na kayo sa impyerno! Habang nakatitig si Maria sa babaeng kasama, unti-unti itong nagbago ng anyo. Naging isa siyang nakakatakot na mandarangkal. Kaya naging alerto si Maria. Walang ano-ano, napaangil ng malakas si Elena upang hindi madehado. Napaatras naman ang tibong antingera. Akmang kukunin na sana niya ang dignum anghang sa kanyang tagiliran. Nang sumulpot mula sa kasukalan, ang dalawa pang babaeng kulubot ang muka at may nagbabagang mga mata. Tama si Nana Sena. Hindi lang iisa ang mandarangkal dito. Kaya pala marami-rami na ang nabibiktima ninyo. Tumahimik ka! Huwag kang umastang hindi ka natatakot. Alam kong takot kang magaya sa mga kasamahan mo. Takot? Hindi ako natatakot sa inyo. Kayo ang dapat na matakot sa akin dahil nakahanda ako makipagpatayan sa inyong tatlo. Napatawa ang tatlong mandarangkal. Mabalasik silang tumitig kay Maria at naghanda para umatake rito. Hindi naman natinag sa kanila ang tibo. Hinugot nito ang kanyang patalim at sa kabilang kamay naman, hinawakan niya ang dignum anghang. Alam kong batid ninyo kung anong hawak ko. Kaya mag-iingat kayo at baka madampian kayo nito. Sige mga kapatid, patayin natin ang pangahas na yan. Pinaligiran ng tatlong mandarangkal si Maria. Ang bawat isa sa mga ito ay nakahandang umatake sa kanya. Alam ni Maria na delikado ang kanyang sitwasyon, kaya naging mas alerto siya. Walang ano-ano, naging mabilis ang paggalaw ng isang mandarangkal. Lumapit ito kay Maria at sinubukan itong kalmutin siya. Subalit, saktong pagkadampi ng kamay ng aswang sa balat ng tibo. Napahiyaw ito at animoy naiirita. Ito ang dapat sa mga kagaya mo! Hiniwa ni Maria ang pisngi ng mandarangkal na yon gamit ang kanyang punyal. Mas lalo pang napasigaw ito at animoy nawala sa kanyang sarili. Sumigaw ito ng sobrang kati ng buong katawan niya, kaya napatawa na lang si Maria. Mabilis din niyang itinulak ang aswang na naging rason para mapasubsob ito sa lupa. Ano? Sige! Lumapit kayo at nang maranasan din ninyo ang epekto ng mutya ng arok! Natigilan ang mga mandarangkal sa sinabi ni Maria. Ipinakita rin ng tibong antingera ang mutya sa kanila, kaya mas lalo silang nangilabot. Hayop ka! Kaya pala ang lakas ng loob mo! Pero hindi bale, magiging walang silbihan kung patay ka na! Yun kung magagawa niyo akong patayin. Ni hindi nga ninyo ako magawang dampian, di ba? Magpasalamat ka at may aro ka. Kung wala, baka pinagpiestahan ka na namin. Hala, sige! Patayin natin ang tibong yan! Hindi ako takot sa inyo. Kahit na wala ang mutya ng arok, kaya ko kayong labanan. Sapat na ang pagnanais kong maipaghiganti si Doro para labanan ko kayo ng patayan. Mabilis na sumugod si Elena at ang isa niyang kasama. Samantala, ang mandarangkal naman na nasugatan ni Maria ay nagpumilit ding bumangon.
Pagbangon nito, sinubukan niyang sunggaban kagad si Maria. Ito ang nararapat sa'yo! Kapatid ko, humanda ka! Hindi ka namin mapapatawad! Pagkalapit ng mandarangkal na may sugat sa pisngi, walang pagdadalawang isip na itinarak ni Maria ang dignum anghang sa dibdib nito. Napahiyaw ng malakas ang aswang at sinubukan pang sakalin ang tibong antingera. Subalit nang dumampi ang palad nito sa leeg ni Maria, nangisay yun at nabuwal sa lupa. Kasunod nito, naagnas ang buong katawan ng mandarangkal at tuluyan na itong nawalan ng buhay. Ah! Humanda ka! Sige, lumapit kayo at huwag kayong magdalawang isip. Napaangil ang dalawang mandarangkal at inikutan nila si Maria. Inihanda naman ni Maria ang kanyang sarili at maging ang hawak niyang mga armas. Walang ano-ano, lumundag ang mandarangkal at sinubukan niyang sagpangin sa batok ang tibong antingera. Subalit naging mabilis naman ang pag-ilag ni Maria. Talagang ang patraidor kayo kung gumalaw. Di bale, sasabayan ko ang iyong estilo sa pakikipaglaban. Napangisi na lang ang mandarangkal kay Maria. Sasaksakin na sana ng tibo ang aswang gamit ang pinatulisang dignum anghang niya. Ngunit sinunggaban siya ni Elena. Titiisin ko ang kati sa balat ko, basta't makatay lang kita ng buhay. Tingnan natin kung di ka magwala sa matinding pangangati at anghang. Naibalanse ni Maria ang kanyang katawan kaya hindi siya natumba. Ngunit sa hindi niya inaasahan, itinulak siya ng mandarangkal na naging rason para matumba siya. Nabitiwan niya ang kanyang dignum anghang, kaya labis siyang nabahala. Gayunpaman, hindi niya ipinahalata sa mga kalaban niya. Agad namang umibabaw sa kanya si Elena at sinimulan siyang sakalin gamit ang isang kamay. Samantala, ang kabilang kamay niya ay pumipigil sa kamay ni Mariang may hawak na punyal. Ang hina mo! Kahit na magkunwari ka pang lalaki, halatang may bahagi sa loob mo na nagsasabing isa kang babae. Ano pang hinihintay mo? Kagatin mo na ako sa leeg! Patayin na ninyo ako! Nang makita ng isa pang mandarangkal na nakahandusay sa lupa si Maria, gumapang siya ng papalapit sa kinaroroonan ng tibo at ni Elena. Nang makalapit ito, pumwesto siya sa bandang tiyan ni Maria. Sige kapatid, wakwakin mo ang tiyan ng tibong ito at nang matikman din natin ang atay ng nagkukunwaring lalaki. Gawin na ninyo kung anong gusto ninyo. Handa akong mamatay anumang oras. Habang nasa ganoong sitwasyon si Maria, napansin niyang nagkakaroon ng sugat ang balat ng mandarangkal na si Elena. Alam niyang dahil yun sa mutya ng arok, pero nagtaka siya kung nararamdaman nga ba ng aswang ang pangangate sa balat nito o hindi. Ano na, Elena? Ilang sandali lamang mabubulok na ang laman mo. Patayin mo na ako! Biglang natigilan sa kanyang nais sabihin si Maria nang makaramdam siya ng kirot sa tiyan. Subalit sa halip na matakot ay natuwa pa siya sapagkat alam niyang hindi tatalab ang kuko ng mandarangkal sa kanyang balat. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, naramdaman niyang naging maluwag ang pagkakahawak ni Elena sa kanyang kamay. Kaya naman, buong lakas niyang iniangat ito para makapiglas. Hindi ninyo ako kaya! Walang iya ka! Papatayin kita! Dalawang kamay na sana ang gagamitin ni Elena sa pagkakasakal kay Maria, ngunit naging mabilis ang paggalaw ng kamay ng tibong antingera. Walang awa niyang sinaksak sa kaliwang mata ang mandarangkal na naging rason para magwala ito at umalis sa ibabaw niya. Kapatid ko, patayin mo ang tibong yan! Patayin mo siya para sa akin! Aray! Ang mata ko! Ilang beses na sinubukan ng isa pang mandarangkal na warakin ang tiyan ni Maria, ngunit bigo ito. Nagawa rin siyang sipain ng tibo, kaya naman napaatras ito at naglupasay sa lupa. Noon din, nagmadaling tumayo si Maria. Hinagilap niya ang kanyang dignum anghang, saka muling itinuon ang kanyang pansin sa dalawang mandarangkal. Ano na? Akala ko ba malalakas kayo?
Lalaki lang ba ang kaya niyong patayin? Ha? Sinaksak mo ang isang mata ko. Dudukutin ko rin ang mata mo. Naging mabilis ang paggalaw ng isang kapatid ni Elena. Pumuesto ito sa likuran ng tibong antingera at bago pa man makasunod si Maria kay Elena, pinigilan na siya ng isa pang mandarangkal. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Huwag ka nang magpumiglas. Bubulagin din kita para patas na tayong dalawa. Hindi! Hindi ako papayag! Ginawa ni Maria ang lahat ng kanyang makakaya para makapiglas, pero hindi siya nabitiwan ng mandarangkal na pumipigil sa kanya. Sige! Habang tumatagal ang pagkakahawak niyo sa akin, mas lalo ring napapadali ang pag-agnas ng balat ninyo. Pagkalapit ni Elena kay Maria, agad nitong sinubukan na dukutin ang mata ng tibo. Subalit nang maramdaman ni Maria na dumampi sa mukha niya ang kamay ng mandarangkal, sinubukan niya itong duraan sa mukha. Ang mukha ko! Anong ginawa mong hayop ka? Nagkaroon ng lakas ng loob si Maria nang makita niyang naaagnas na ang mukha ni Elena nang duraan niya ito. Natakot naman ng isang mandarangkal, kaya binitiwan nito si Maria. Patayin mo ang tibong yan! Bakit ka natatakot dyan? Kapag hindi mo pinatayan, ikaw ang papatayin ko! Napatitig ng mabalasik si Elena kay Maria na noon ay nakaantabay sa susunod na gagawin nilang dalawa. Hanggang sa mga oras na yun, nakasapu pa rin sa mukha niya si Elena. Sa takot naman ng isa pang mandarangkal, mabilis nitong inatake si Maria. Ngunit hindi natinag si Maria at sinalubong ito ng kanyang punyal. Tingnan natin kung hindi mabulok yung sugat mo. Napahiyaw ang mandarangkal at kahit na may mga sugat na siyang naaagnas, sumugal pa rin siya. Sumugod siya kay Maria at sinubukang yapusin ito. Subalit bago pa man ito humigpit, nagawa ng ipihit ng tibong antingera ang kanyang katawan. Hindi na paghandaan ng mandarangkal yun, kaya hindi niya nasalag ang dignum anghang nang itarak ito ni Maria sa kanyang puso. Yan ang dapat sa mga halimaw na kagaya nyo. Ah! Kapatid ko! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Pinatay mo silang dalawa! Magbabayad ka ng mahal! Nabuwal ang isang mandarangkal sa lupa. Pagkatumba niya, tuluyang naagnas ang kanyang mga sugat at tuluyan itong binawian ng buhay. Hayop kang tibuka! Papatayin kita at maging ang mga mahal mo sa buhay! Huwag kang puro satsat. Halika, sumugod ka sa akin, aswang. Napangisi si Elena at hindi nito ininda ang kung anumang nararamdaman niyang kirot. Nabasa naman kagad ni Maria kung ano ang kanyang binabalak, kaya lihim niyang inihanda ang mga hawak niya. Sa isang pagkisap ng mga mata ng tibong antingera, agad siyang sinugod ni Elena. Mas mabilis ang mandarangkal ng mga oras na yon, ngunit hindi natinag doon si Maria. Pagkalapit ng mandarangkal, agad nitong sinubukang sagpangin ang tibo. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo dahil binigyan mo ako ng pagkakataon para gawin sa'yo to. Isang malakas na pag-ungol na lang ang nagawa ni Elena nang saksakin siya sa tiyan ng tibo gamit ang punyal. Sinubukan pang agawin ng aswang ang patalim ni Maria, ngunit bago pa man niya magawa ang kanyang pinaplano, mabilis siyang ginilitan ng tibong antingera. Isasama kita sa kamatayan! Hindi mo magagawa yan! Buong lakas na dinukot ni Elena ang puso ni Maria, ngunit dahil sa kabal at kunat ng tibo, hindi man lang siya nasugatan ng mga kuko ng aswang. Bunsod ng paghugot ng puwersa ng mandarangkal, bumulwak ang dugo sa kanyang sugat. Ngayon may paghihiganti ko na ang kamatayan ni Doro at ng mga tiyuhin niya. Ako ang dapat na maghiganti! Ako! Sinubukan pansunggaban ng mandarangkal si Maria, pero mabilis nitong nahawakan ang kamay nito. Dinuraan ulit niya ang aswang sa muka, at nang mapahiyaw ito, walang pag-aagam-agam na sinaksak ni Maria sa puso si Elena. Dahil ginamit niya ang dighum anghang sa pagsaksak sa dibdib ng mandarangkal,
Alam niyang mamamatay ito at hindi na makakalaban. Ngayon, alam kong magiging tahimik lang ang inyong mga kaluluwa dahil naipaghiganti ko na kayo. Aalis na sana si Maria doon, ngunit narinig niyang napaungol ang mandarangkal. Napakunot noo siya at agad na naibaling ang kanyang pansin sa aswang. Ganun na lamang ang kanyang gulat nang makita niyang nagagawa pa ring gumapang ni Elena patungo sa kanya. Buhay ka pa pala? Sandali nga at nang matuluyan na kita. Nang mga panahong yun, nilapitan ni Maria ang aswang na pilit na gumagapang. Pumwesto siya sa bandang ibabaw nito, saka hinawakan niya ng mahigpit ang buhok nito. Mabilis din niyang inangat ang ulo nito at inihanda ang kanyang hawak na matulis na dignum anghang. Papatayin kita! Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay pa! Itinarak ni Maria ang dignum anghang sa lalamunan ng mandarangkal na siyang naging rason para maghabol ito ng hininga. Nang makita ng tibong antingera na nakanganga si Elena habang naghihingalo, kinuha niya ang mutya ng arok na nasa bulsa niya at buong lakas na isinalampak ito sa bunganga ng aswang. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa riyan. Napaatras na lamang ng ilang hakbang si Maria nang makita niyang may pagbabago sa katawan ni Elena. Sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, biglang sumabog ang katawan ng aswang. Tumilapon din ang mutya ng arok. At kahit na ganoon na ang nangyari sa katawan ng aswang, hindi nasira ang mutyang isinilampak ni Maria sa bunganga nun. Yan ang nababagay sa'yo! Hayop! Agad niyang nilapitan ang mutya, saka dinampot ito at inilagay sa kanyang bulsa. Nang muli siyang mapatitig sa bahagi kung saan sumabog ang aswang, naalala niya bigla si Doro. Mangiyak-ngiyak si Maria habang inaalala ang kanyang kaibigan. Hindi niya akalaing ganong kalagim ang sasapitin nito dahil masyado nang malalim ang gabi. Napagpasyahan niyang maglakad na pabalik sa kubo ni Nana Sena. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang sa hindi niya inaasahan, nagkaroon siya ng kakaibang kutob. Bakit kaya hindi maalis sa isipan ko ang matandang albularya? Dulot ng hindi magandang kutob niya, patakbo siyang umuwi sa kubo ng matanda. Noong naaninag niya na ito, napansin niyang may gumagalaw sa labas nun. Sinipat ng maigi ni Maria kung ano ang naroroon at nanlamig siya nang makitang kinakaladkad palabas ng isang nilalang, si Nana Sena. Dahil doon, mas binilisan pa niya ang kanyang pagtakbo hanggang sa makalapit siya sa kubo ng matanda. Bitiwan mo si Nana Sena! Ako ang harapin mo! Huwag ka nang makialam dito, Maria! Kaya ko ang sarili ko! Inihanda ni Maria ang kanyang sarili. Sinasaktan kasi ng babaeng aswang si Nana Sena at base sa galaw nito, may malaking galit ang aswang sa kanya. Umalis ka na lang dito, Maria! Sige na! Umuwi ka na! Magsasalita pa sana ang matanda nang biglaan itong itinulak ng babaeng aswang. Dahil mahina na ang buto ni Nana Sena, nabuwal siya at halos hindi na makagalaw. Hayop kang aswang ka! Papatayin kita! Huwag, Maria! Huwag! Hindi pinakinggan ng tibong antingera ang sinabi ng matanda. Alam niyang kung hindi siya gagawa ng hakbang, paniguradong malalagay sa peligro ang buhay ni Nana Sena. Mabilis siyang lumapit sa likuran ng aswang at bago pa man ito makalingon, buong lakas nitong itinarak sa likuran ng aswang ang dignum anghang na matulis. Ilang sandali lamang, napaungol ang aswang. Nabuwal ito sa lupa at nangisay hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Anak! Anong ginawa mo sa kanya, Maria? Ano? Anak mo ang aswang na yan? Hindi ba't isa siyang mandarangkal? Oo! Anak ko ito! Pinatay mo ang anak ko! Sinabihan na kitang pabayaan kami eh! Anong ginawa mo? Patawad po, Nana Sena. Hindi ko po sinasadya. Ayaw ko lang po kasi kayong masaktan. Alam mo ba, Maria?
Matagal kaming hindi nagkita. At ngayong nagkatagpo ulit kaming dalawa, hindi ko akalaing ito na pala ang huling beses dahil pinatay mo siya. Pinatay mo ang anak ko. Patawad po. Hindi ko sinasadya ang lahat. Inakala kong baka may gawin siyang masama sa'yo, kaya ako nagawa yun. Wala na ang aking anak. Wala na. Magbabayad ka. Magbabayad ka. Sa kabila pala ng tulong ko sa'yo ito pa ang igaganti mo. Nang mga panahong yun, dumakot ng lupa si Nana Sena. Umusal ito ng dasal at isinaboy yun sa mismong paa ni Maria. Isinusumpa kong sa bawat lugar na pupuntahan mo, makakasagupa mo ang iba't ibang masasamang elemento. Isa-isang mamamatay ang iyong mga mahal sa buhay at nang maranasan mo rin ang naranasan ko. Pero, Nana Sena, hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Hindi! Hindi kita mapapatawad! Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Pakialamera! Hindi alam ni Maria kung ano ang dapat niyang gawin para mapatawad siya ng matanda. Nang mga sandaling yon, tumayo na si Nana Sena at mabalasik na tiningnan si Maria. Alam ko na. Hindi ba't gusto mong patawarin kita at huwag ko nang ituloy ang aking sumpa? Opo, Nana Sena. Hindi ko naman po sinasadya na gawin ang lahat. Gusto lang talaga kitang protektahan. Kung ganon, kailangan mong pumayag sa aking kagustuhan para hindi ko ituloy ang sumpa. Ano pong kagustuhan, Nana Sena? Isasalin ko sa katawan mo ang kaluluwa ng aking anak at mamumuhay siya sa loob mo. Yan ang magiging kapalit ng ginawa mo sa kanya. Ha? Ano po? Hindi! Ayoko! Hindi ako papayag! Kung ganon, itutuloy ko ang sumpa sa'yo. Inangat ni Nana Sena ang kanyang kaliwang kamay sa kaumusal ng dasal na hindi naman nauunawaan ni Maria. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pag-usal nang matanaw ni Maria ang kanyang ama at ang iba pang mga kanayon nilang paparating. Yan mo ang aking anak! Matandang mangkukulam! Kung hindi, susunugin namin ang kubo mo! Ding ikaw! Itay! Tulungan mo po ako! Isusumpa ako ng matandang ito! Ayup ka! Umalis ka sa tapat ng anak ko! At bakit may bangkay ng aswang dito? Mga kasama! Ang matandang mangkukulam na yan ay konektado sa mga aswang! Oo! Dahil anak ko ang aswang na ito na pinatay ng anak mo. Dapat siyang magbayad. Kailangan pagbayaran niya ang ginawa niya. Humingi na ako ng tawad sa inyo. Nagawa ko lang naman yon dahil sa pag-aakalang gagawin kayo ng masama ng aswang na yan. Huwag ka nang magpaliwanag. Magmula sa araw na ito, igagawad ko sa iyo ang aking sumpa. Akmang ipapadyak na sana ng matanda ang kanyang mga paa sa lupa para tumalab ang sumpa nang biglaan siyang kinuyog ng mga tao. Pinagpapalo nila at pinagtatadyakan si Nana Sena. Dahil isa tong mabagsik na mangkukulam, wala nang nagawa si Maria kung hindi ang mapaatras at lumapit na lamang sa kanyang ama. Anak, ilang araw na kaming naghahanap sa'yo. Binihag ka lang pala ng mangkukulam na yan. Isang mangkukulam si Nana Sena? Pero iniwan ko sa bahay niya ang San Benito ko. Bakit kaya walang nangyari sa kanya? Oo, tama ka. Isa siyang mataas na uri na mangkukulam. Kaya siguro mataas din ang poder. Teka, paano ka pala napadpad dito? At nasa na si Doro? Biglang natigilan ang tibong antingera sa naging tanong ng kanyang ama. Hindi na sana niya sasabihin ang totoo kay Mang Pablo, ngunit hindi rin kaya ng kanyang konsensya ang magsinungaling. Dahil dito, sinabi niya ang totoong nangyari sa kanyang ama. Sa halip na pagalitan siya, napayakap lang ito sa kanya. Salamat sa Diyos. Diyos ko, at wala nangyari sa iyo, anak.
Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin kung pati ikaw ay mabibiktima ng aswang. Huwag po kayong mag-alala. Wala na po ang mga mandarangkal. Napaslang ko na sila. Pero, paano mo nagawa yun? Binigyan ako ng pangontra ni Nana Sena. Hindi ko nga alam namang kukulang pala siya dahil nahahawakan niya ang mga bagay na ginagamit ng mga albularyo. Hindi ko kaagad nalaman na maitim pala ang kanyang budhi. Nang mga sandaling yon, biglang naalala ni Maria na bago pa man hawakan ni Nana Sena ang mutya ng arok at maging ang dignum anghang, may kung ano itong inusal. Nakaramdam noon ng awa si Maria nang makita niyang halos hindi na makagalaw ang matanda dahil sa ginawa sa kanya ng mga tao. Subalit, naisip niya ang sumpang muntikan ng gawin sa kanya ng matanda. Sige, sunugin ang matandang mangkukulam na yan. Paniguradong wala santa ka sa apoy. Naghiyawan ang mga tao dahil sa sinabi ni Mang Pablo. Noon ding mga oras na yon, sinilaban ng mga tao ang kubo ng matandang mangkukulam. Noong lumagablab na ang apoy rito, pinagtulungan nilang itapon doon ang matanda. Mga hayop kayo! Babalik ako at sisiguraduhin kong magdurusa rin kayo! Matapos magwika ng matanda, hindi na siya nakapagsalita ulit. Pinagmasdan na lang ni na Maria ang kubong unti-unti nang natutupok ng apoy. Walang ano-ano, may narinig silang sigaw ng matanda, kaya naisip nilang si Nana Sena yon. Mga kasama! Anak! Tayo na! Kailangan mo magpahinga sa bahay. Hindi na makakapanakit ang matandang yon dahil patay na siya. Maraming salamat sa inyo, Itay. Siguro kung hindi kayo dumating, baka nagtagumpay na ang matandang yun na papasukin at patirahin sa katawan ko ang kaluluwa ng anak niyang aswang. Hindi ko nga alam kung kasama rin ba yun ang 3 mandarangkal na nakalaban ko o hindi. Hayaan mo na, anak. Ang mahalaga, ligtas ka at makakauwi na sa ating bahay. Pagka-uwi ni Maria sa kanilang bahay, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang nanay. Kumagulgol ito dahil inaakala niyang namatay na si Maria at pinagsamantalahan. Ipinaliwanag ng Tibo ang nangyari, kaya kahit paano'y naunawaan naman ng kanyang ina. Basta sa susunod, mag-iingat ka. Kahit na isa kang tibo o may pusong lalaki, ikaw pa rin ang aming prinsesa na kailanman hindi namin kayang mawalay sa amin. Sa pagdaan ng panahon, naunawaan ni Maria na kailangan niyang magpakababae para na rin magkaroon siya ng mga anak at nang matuwa naman ang kanyang mga magulang. Isinantabi niya ang pagiging tibo at umalis siya sa kanilang lugar para magtrabaho sa ibang bansa. Pagkabalik naman niya, natuwa ang kanyang mga magulang na nooy matatanda na. Kasama na kasi niya ang kanyang napangasawang dayuhan at may 2 na silang anak. Subalit kahit na ganoon, hindi pa rin niya binitiwan ang kanyang San Benito na siyang naging gabay niya sa lahat ng oras. Naitapon din niya sa dagat ang mga bigay ni Nana Sena na pinaniniwalaang may dalang sumpa sa kanya. Ang kanilang buhay mag-anak ay naging payapa at ligtas sa anumang uri ng masasamang elemento na nais maggasik ng lagim sa kanilang lugar.